So, ang username niya yan. Ano ang password niya pag na-reset? Di ba sabi natin kanina, default. Ang default password kapag na-reset ay yung username din. Deborah.batara.c. Sorry, nagkamali ako. Deborah.batara.c. O yan. Okay. Si 'di ba? Tapos sabi niya ipapa-update niya ngayon yung update niya daw, i-update mo daw yung temporary or default password. Ang ilagay ko po muna na password niya ay 123456. Pero later pwede naman kayo maglagay ng kahit anong password siya. Okay. Nabuksan ko na po yung kay Ma'am Deborah, ano. Sa case po ni Ma'am Deborah, integrated kasi may elementary, may secondary siya. Kaya sa mga bagong LIS coordinator, kung integrated yung school ninyo, pag open nyo ng account, dito sa may bandang left, ito sa may bandang ito, may drop down dyan, di ba? Tingnan nyo, dalawa yung account. Account context niya, dalawa. Secondary, saka yung isa elementary. So pupunta muna ako sa elementary. So i-switch ko, i-click ko lang yung isa para pumunta ako ng elementary. So elementary na to, tignan nyo. Dito sa banda dito sa may right, Dolores Integrated Elementary. Okay? I-click ko na yung LIS. Okay. At makikita nyo sa screen ngayon yung account ng Dolores Integrated School para sa elementary. Now, let's start. Ano ang gagawin kapag naka-open na? So, ginamit ko muna ang system school head account para mag-create ng classes. So, ang una nyo gagawin pag naka-open yung account ng school ay pumunta sa list of classes. Take note, list of classes. Nandito sa tabs. Ayaw namin si Gaili. Ma'am, pamute po, pamute. Ma'am Deborah, paki-on nga po yung microphone nyo. Hihingi po ako ng 3 pangalan ng section na gagawin natin. So dito po sa list of classes, kung papansin niyo, list of classes mag-a-add ako, gagawa ako. Ma'am, give me po the name of the section, give me po for the kinder. So pag tinik ko tong add a class, makikita nyo dito, lumabas itong section name, anong grade and offering yon, tapos sinong advisor. Ma'am, kinder po muna tayo. I-click po yung kinder. So, i-check nyo po yung kinder. Anong section name po ng kinder class? Sir, si grade 1 nga muna po. Sige. Grade 1 muna. Grade Anong 1. section name po ng grade 1? Guava. Sige, guava. Okay. So, grade 1, guava. Take note, ganyan siya kapag monograde. Isang section, tapos yung section name. Gusto ko, tapos may tanong sa baba, sped daw siya, yes or no? Hindi siya sped class, di ba ma'am? Hindi po. Okay. Now, iset na natin yung advisor. Dito sa may banda dito, iset mo yung advisor. Sino po yung advisor niyan, ma'am? Jovilet and we, sir. O, di ba? Kapag alam mo yung, pag sinunod niyo yung pattern, madali lang siyang i-search. Jovilet.uy.n. Isa-search mo lang, and then, yan na siya, isa-select mo na lang. Na-assign na natin yung advisor. Ganun lang siya kadali. And then, kailangan yung i-click yung save sa baba para makagawa tayo ng isang klase ng guava. Yan na po siya. Buksan na natin yung section ng guava. Pag click niyo yung guava, nakita niyo naka-assign na si advisor Uy Jovilet at wala pang laman yung kanyang class section. Okay. Doon tayo ma'am sa isa pa. Gawa pa tayo ng isang class. Grade 2, sir. Grade 2. Grade 2. Create plus pa akong isa. Okay. Anong section ma'am yung grade 2? Tamarind po. Tamarind. Okay. Tamarind. Now, hindi rin siya sped. I-assign ko na si advisor. Sino po ang advisor ma'am? Sino po advisor, ma'am? Jen D.V. Corpus, sir. Ano po, Jen? Jen D.V. Corpus. Jen D. J-E-N-D-Y. Yan. Dot corpus. Dot. Hindi pa pala nag... Dot Valdez. Dot C.
Mag-asawa po pala kasi. Ma'am, nag-feedback po. Ma'am, nag-feedback po. Pamute na po yung mic, ma'am. Pamute na po yung mic, ma'am, para ako na po. Okay. Ma'am, pamute po ng mic. Okay. Isa-select ko na siya kasi siya yan. And then, isa-save ko. Okay, nakagawa na ako. Pero, gusto kong i-demonstrate kung halimbawa yung multi-grade class. Okay, sabihin natin, yung grade 1 and 2, monograde. Pero yung grade 3 and 4, kunwari lang ha, ay multi-grade. Okay. Gusto kong i-emphasize sa inyo ulit ang ibig sabihin ng multi-grade. Technically, ang multi-grade dapat ay magkasunod na dalawang grade level dapat. 1 and 2, yan. 3 and 4 dapat, 5 and 6. So sa isang school na elementary na purong multi-grade, 3 multi-grade class lang ang maximum sana. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, plus yung kinder. Ganun sana. Pero, sa kasamaang palad, hindi ganun ang lahat ng setup natin sa Isabela. May mga schools na iba ang ginagawa niyong multi-grade classes. So, i-reflect nyo dito ngayon yung totoo ha, yung totoong ginagawa nyo para makita namin. Okay. Okay. Halimbawa, itong case nito. Chinek ko na yung grade 3, tapos mag-click pa ako ng isa. Sabi niya, you're about to create a multi-grade class. If this is a monograde class, check only one grade offering. Pero dalawa ang clinic ko. Ibig sabihin, magiging multi-grade yan. Lalagyan ko ng section name, tapos hindi naman siya SPED, isa-save ko. Ibibigyan ko ng advisor. Ganun lang po yung pag-click ay paggawa kapag multi-grade class. Now, paano naman yung tinatawag na, makinig po kayo sa bahaging ito sa non-graded. Gusto kong i-emphasize ito, hindi lahat, ang non-graded class for SPED ay ibig sabihin self-contained class. Anong ibig sabihin ng self-contained class? Ibig sabihin, nakabukod yung mga learners na ito na kailangan ng special attention. Kasi special yung kanilang learning needs. Hindi sila pwedeng ihalo o i-mainstream sa regular class. Paki-mute po yung microphone. May naka-open po ulit. Ma'am Maricel. Ma'am Maricel. Ako, Ma'am Maricel. Hindi nga makaringgur. Pati ni Ma'am, makaringgurin. Wala ka. I-mute ko Ma'am Paila ang apo. Nagkikituloy ko. Disable ko latan. Okay, sige. Now, ibig sabihin, no non-graded ay self-contained class. Yung mga learners mo like siguro 5, 6 o 10, mayroon silang special needs na hindi mo pwedeng isama na i-mainstream sa regular class. Okay? Kaya ang tawag sa kanila ay self-contained. Ang kanilang klase ay non-graded. Ibig sabihin, haanda nga kaslangidad do mga grade level nga mabalin nga ma-promote ta non-graded nga rod. Non-graded. They will remain to be there sa section na yun. Non-graded sila until such time na siguro may pambihirang nangyari para ma-qualify sila na maging graded. Okay ha? So inuulit ko, ito ay self-contained classes. And dapat may separate na klase, may separate na teacher na tumitingin. Sa mga SPED schools natin, ang tawag sa teacher na tumitingin sa kanila ay SPET o Special Education Teacher. At kaya pag non-graded siya, i-click nyo siya na yes. Diyan sa tanong na yan. Sa may baba. Okay ha? So baka damdama, DJ learner, kit adalang special need na nga basit, kit hamit nga self-contained, inkabil yung non-graded, haming nga nakaseparate yung klase na. Oo, nung naka-mainstream kakabsat, ikabil yung regular class. Kakabsat, nung naka-mainstream, pag naka-mainstream siya. Saan itatag yung difficulty niya o disability niya? Doon kanina sa may part ng special needs. Okay? Doon nyo itatag. Okay?
So please po, sana malinaw itong bahaging ito sa inyo. Okay. Now, I'd like now to go back to this class and I'd like to ask again, Ma'am Batara, siguro i-enable ko yung microphone kasi kukunin ko na yung pangalan nung kinder class niya. Ma'am, please provide me the name of your kinder class. Ma'am Deborah. Alam ko. Sir? Anong pangalan ng kinder class? Apekas din ko ni. May isa. May isa. Haanon, bayan yun. Sa latamang kabilin. Maka i-edit mo tulatan, Ma'am Deborah. Sige, kinder kung nalatatan. Okay. Now, sige. Kita nyo, kung walang nakaassign na advisor, may mukha dyan na parang hindi mo kilala. Okay. So let's try now to begin enrolling. Paano mag-enroll, mga kaibigan? Pag kinder, ganito. Punta ka sa view enrollment, i-click mo yan. At paalala na naman, may mga advisor tayo na parang nakikipagkarerahan mag-enroll. Tuloy, in-enroll nila sa grade 1 yung pang grade 2. O kaya yung pang grade 2 in-enroll nila sa grade 3. O yung grade 1 in-enroll nila sa kinder, baliktad, jaka mo no apay ni brada. Adapay advisor nga ting kabil na nga first date of attendance is August 29 instead of July 29. Agapapurada nga min kapsat. So please, let's do it this way.